guys! It's me, Agelina Domingo, and welcome back to my channel. So ayun na nga, I asked you on TikTok and Instagram what content you want. And this topic got the most votes. Things I wish I knew before moving to Kuwait. Story time. Before I moved here, I was fresh graduate nung college ako. So I took computer programming for 2 years lang. Kasi that time, sobrang gusto ko na talaga mag-abroad. Yung little brother ko naglalaro sa likod. I was actually super lucky compared talaga sa iba na dumarating sa abroad na wala talagang kakilala or wala talaga. Ako kasi, I had my family here already. So, paglapag na paglapag ko, I had a home to go. Still, there were so many things I wish I knew before coming here. First, sa culture shock talaga. Kasi before, I was super shy and homebody lang talaga ako. Kasi sa Pilipinas, bahay, school lang talaga yung life ko. Wala akong masyadong social life talaga sana before. Kahit ngayon. Yeah, kasi siguro noon talagang, gaya na sinabi ko, bahay lang talaga ako. And that time, hindi rin naman ako ganun. May phone ako, pero hindi ako ganun kaano sa social media pa before talaga. So dito sa Kuwait, everything felt new. Una-una sa damit. Tapos, yung pangalawa sa rules. Tapos, paano bumati ng tao. Tapos, syempre, yung mga tao dito, hindi ko naman nakikita yung sa Pilipinas. Kaya parang, that time, nung paglapag ko, may mga nakita ako nakaabaya. So, akala ko dati noon, kasi sabi ko nga, diba, hindi naman ako social life before. Hindi din ako mahilig sa social media. So, pagdating ko, nakita ko sila naka-full black, yung iba pa nga cover. So, parang nagugulat o natatakot pa nga ako sa kanila before. Kasi sabi nga yung mama, Muslim nga daw yun. So, you really have to adjust and respect their culture. So, when I arrived, that was summer. Yeah, I remember it was summer. And grabe guys, paglapag ko at yung hangin talagang feeling ko talagang binublow dry yung mukha ko sa sobrang init. Kasi may dalawang season dito ng weather nila. Merong mainit at merong malamig. Kapag mainit talaga, mainit talaga literally. Parang talagang, alam mo yung buhok mo, paglabas mo, bago ligo ka, paglabas na labas mo, tuyo na siya, para kang na-blower, tapos sobrang straight pa. And then kapag winter naman, malamig rin naman talaga. Yun naman yung siguro nagustuhan ko dito. At that time walang ulan dito. Grabe na may miss ko yung ulan. Kasi sobrang once in a blue moon, or like once in a year, or minsan wala pa talaga bago ko naranasan yung ulan dito sa Kuwait. Pero ang pinaka-struggle ko dito before, nung bago talaga ako, is wala akong friends. Syempre nga, kasi nga bago ako. So wala akong kakilala. Tapos si mama naman, most of the time, nasa work kasi sila. So lagi lang ako mag-isa sa bahay kasama yung kapatid ko. Mating talaga ako sa point na gusto ko na bumalik ng Pilipinas dahil sa pagkainip ko dito sa Kuwait. But to be fair, kahit nasa bahay lang ako, sobrang dami namang pagkain. Talagang binibigyan ka ako ni mama. Like, before weekly kami nag-grocery, talagang puno-puno yung rep namin. So, wala naman akong problema sa pagkain. Tapos, nasa malaking apartment pa kami. Tapos, kami lang family nakatira doon. So, kasama ko yung brother ko, yung mom and dad ko, tsaka may katulong pa kami that time. Kasi nga, malito yung little brother ko. Nakaka-homesick talaga, especially when you're young. 19 pa lang ako noon nung pumunta ako dito. At dito ako nag-celebrate ng aking 19th birthday. So, bali 1 week after I arrived, then after a few weeks, I already started working here. In the rush to earn money. Kasi, yun naman talaga yung reason ko kaya bakit ako kumuha ng 2 years course lang. Kasi that time, kasi nakikita ko yung mama ko, yung mga post niya, yung mga ginagawa niya, yung pagkakas niya, yung mga pinupunta niya. And yun yung nagta-excite sa akin na parang ayoko nang mag-college that time. Gusto ko nang kumita ng pera. So, kumuha lang ako ng 2 years course ng computer programming. After 2 years, ayun na. Pagka-graduate ko, sinundo na ako ni mama at dinala niya na ako dito sa Kuwait. If there's one thing I wish I did before moving abroad is yung sana mas na-enjoy ko pa yung kabataan, life ko. Simpleng gala lang, yung bonding with your friends, na wala kang iniisip pa na responsibilities, ganun. But I don't regret it I'm super grateful kasi, ayun nga, hindi naman ako nag-iisa dito, tapos nag-guide naman ako, kumbaga, naging maayos lahat naman yung takbo ng career ko, simula nung pumunta ako dito. Super talaga, kasi nandyan yung parents ko na nag-guide sa akin. Ang feeling ko, God is always with me kasi, napansin ko sa lahat ng career na pinapasok ko, talagang binibless talaga ako. As in, never akong dumating sa point na nag-struggle ako when it comes sa career talaga. And mas naging better, mas nag-grow ako
into a better person right now because of that experience na naranasan ko before. So parang at the same time, I'm always grateful pa rin na nag-start ako at a young age. Kumbaga, I can able to support my family din. Tapos yung nag-aaral pa yung mga kapatid ko sa Pilipinas. So, nabibigay ko yung mga needs nila and nag-spoil ko sila. Kasi once you're here or kung saan ka mang part ng mundo, parang ano na kasi siya, parang iba na siya. More on responsibilities and adulting talaga. Yes, may mga time pa rin talaga na naranasan ko. I feel like I'm lost, or tired, or curious, pero never naman akong pinabayaan sa mga emotions ko na. Really thankful sa family ko. I feel like I was really guided din talaga. Patay, medicine ko. I'm on drugs. You're on drugs. Kasi may sakit siya. Say hi! Say hi! Hello. Ito yung little brother ko now. Kasi dumating ako, maliit pa siya, super... Ilan taon ka na, if you remember? 13. Now is you are 13 years old, but before that was... almost 10 years na ako dito eh. So, oh my God, you're so young that time, kuya! Say hi! I look black. No, because of the light. So, to anyone planning to work abroad, so ayan, enjoying your life. Also, trust that everything will fall into place when it's meant to be. Tanong pa kayo or gusto nyo malaman, mag-message lang kayo at mag-comment. And don't forget na i-like and subscribe ang aking YouTube channel. More stories from my real life abroad. Love you guys!